Good morning mga maninay. Lami kay akong tulog, naminhod ang akong tiil. Nagdamgo-damgo na ko mga maninay. Tapos muna siya mong gikatulgan mga maninay amo atog na diha si please natulog. Nak ikuan sa baso na unsa man na di bukluta. Naaday mi karon diri sa anuling. So lami kay tulog ni Maninay Inday kagabi kay bugnaw kay sa nga tanan as in. Unya karon si G-Lord ug si Bless to ana naglayas na. Asa na to? To ana. Paingon na to sila sa eskwelahan kay mag-training sila. So ako ra ang mabilin diri mga maninay. Unya manghipos ko diri sa amo ang higdaanan. Ako mo itor diri sa akong payag. Grabe katugnaw kay diri kagabi Ni action ko kahadlok pero nawala ra. Ako mga bata sayo kay naghagok kagabi mga maninay. Unya ang ako mga alas 10 na masiguro kapin ko nakatulog. Ug sa dihang pagpakamata nako sa kadlawon mga maninay nawala ang suga. Di ay tuan hotdan og tubil. Di ra nagmala. Pakita na ko sa inyo. Diri ako igagaw gabi tabangan Manila ug hakot sa halublak. Nagtulda-tulda dani Beng. Kay nagbantay sa simento Beng. Tapos kumana kog pilo mga maninay tanawa mo ni siya among payag among gikatugan ka gabi niya tugnaw kay sa nga tanan as in. Hala ang kwarta wag gidala nabuang man ni mga bata Tapos ito po yung labas mga maninay Alas 7 na kami nag-assemble ng aming tulugan kagabi mga maninay. Pati kaldero nagpatong na mga maninay. Iyan po yung tulugan namin. So inano namin sila parang namin sila ng hollow blocks para walang animals na makapasok doon sa higaan namin bayan. Inikot namin yan ng hollow blocks. Ang mga kuan sa mga bata hinubuan na lang dana nila tungtong. Tapos saing daw si G-Lord dagto kanina doon. May sinaing na kami. Dito pa talaga niya pinatong sa ayan, may sinaing na. Tapos yung mga bata, ang training na yun. Yan po yung tinulugan namin kagabi ito. Tapos meron kaming pintuan ginawa dito mga maninay. Tapos yan, ganyan po yung itsura ng tinulugan namin kagabi. And ang sarap ng tulog mga maninay ng dalawa kong anak kasi malamig po yung weather dito. Malamig po. Tapos meron akong dala dito nagdala ako ng sabon. Dito ko na lang ilagay yung sabon sa dito. Tapos nanghiram kami ng kalaling. Meron na dito, dinala ko po itong baril kasi palagyan ko to ng tubig para matrabaho na yung septic tank kasi hindi matrabaho dahil hindi kami naka-imbak ng tubig. So ang gagawin ko, magsuhol na lang ako ng pinsan ko. Magbayad na lang ako para sure talaga na malagyan ng tubig kay yung tubig na dito gabi man mag-agas. So hindi ko na lagyan ng tubig. Dyan guys, charis, tas bili sila ng tubig.
Bugnaw kay mo higdaanan. Ari mi man mi matulog niya. Siya na all asa man tong kwartaan. So nakabili na ng tubig inumin mga maninay. Ha? Sa kalitro ra? Sa kalitro ra? Tapos magbili si Janjan ng tuti dahil wala pong tuti na ubos yung tuti. Magmawir ako, kailangan siya ng tuti, haluan ng tuti. So balik yan sila mamaya magdala ng container. Planggana din nga gamay ate. Ng mineral mga maninay. Tapos andito yung gasolina. Sana hindi po ito binawasan ni Plo-Plo para magkasya doon sa lilinisan ko. Tapos nagpadala ako ng set ng school supply kay mga hanyag ko dire og magano ako dito. Meron kasi marami kasi mga estudyante dito. Baka magustuhan nila yung aking set ng school supply. Aray. Ay. Antayin ko tong isda mga maninay oh. Meron naglako ng isda andun pa sa baba oh. Antayin ko kung magkano yung isda. Bili ako ng isda. Ayan lang po yung grabas oh. Yung balas. Diyan nilagay. So kailangan yan iakyat dito para hindi mahirapan yung magtrabaho ng safety tank. So tubig na lang talaga yung kailangan mga maninay kasi andyan na yung kabilya, PVC pipe, semento, meron ng hollow block pero bubuhos lang yata ni kuya yung yung buhusan lang ni kuya yung safety tank, hindi niya ipailan ng hollow blocks kasi mas matibay yung buhos kaysa hollow blocks yung gamitin. Tingnan nyo yung payag namin oh. Sabi ng mga bata dito naman tayo matulog mamaya ma. Pilang kilo? Sana lang dako. Dako kayo? Sige, tayo. Pila ka kilo? 180. Isa sobra kilo na ah? Wala siguro kay. Timbangon. Basig pila 180. Tanawa daw bi pila ka kilo? Basig di kaabot ang kwarta. Ang isa kay. Sana lang kabuk. Lagi kan asa na ako hasaan? Kuan. Budless. Burles kuno, burles. Borless. 177. 177. Kana na lang di. Di pwede 170 na lang? Pwede gapon. Agutumon po dahil na agsuroy sa isda. Agutumon po dahil ng gasuroy sa isda. Sadap. Gutumon ba dahil po ng gasuroy mga kapirmi sa isda? Ay gutom mo kay pag uli naman ako ayan ako. Na mo lagi na. Mo lagi no bisan ako magnegosyo. Dito na may ubos palita. Walay tubig dia? Way tuti? Oh. Sa padig ambi naisukli na. Pila man di? 170. Di ambi na bin. Oh, ambi na. Ambi na. Oh, kanya. Oh. Tubili din ang kuan. Sa pa. 170. Hoy. Ay, bigyan ng ambak. Sa pa. Dugangin na lang dyan. Tubilig, isa ka litro dyan. Isa pa. So, ayan mga kamaninay, meron po akong binili dito na isda kanina. So, merong naglako ng isda. Borlisan ko no to, budlisan. Dili borlisan. Budlisan po pala ito mga maninay. So, hatiin ko ito dahil yung kalahati ipadala ko doon sa ila ni mama para may ulam sila doon. Tapos yung kalahati naman dito sa amin.
O, tapos si G-Lord at saka si Blaze nag-training na sila mga kamaninay. And then, hugasan ko muna to, hatiin ko muna tong isda kasi baka dumating si Janjan ngayon. Tumawag si Angging sa akin, hindi ko masagot kasi iwan ko, wala na siguro akong load or I don't know. I'm not sure kung anong nangyari, bakit hindi na ako makareceive ng tawag. Nagtututot na yung aking ano, na malaki naman yung niload ko sa PM ko. So, wala man akong kutsilyo, lagaraw yung gamitin ko sa pagputol ng isda. Tapos nandito, wala nang tubig. Kailangan kong magpunta doon sa tiyahin ko. Magbili ako ng tubig mamaya, isang container panghugas. So ito po yung isda na nabili ko mga maninay, budlisan daw to, budlisan. So hatiin ko siya. So dahil hindi pa po ako nakapagkape mga maninay, mag-init muna ako ng tubig mga maninay dahil magkape po ako. So silong na ko ni akong tubig. Itago ko muna yung tubig kasi nainitan. Tapos meron akong ano dito. Meron akong karserola na maliit dito. Ito yung initan ko ng tubig tapos lutuan ko ng ulam. Dito ko mag-init. So dito ako mag-init ng tubig. Diyan sa dito po kami nagsaing nung nakaraan, kaya diyan din po ako mag-init ng tubig dahil meron naman pong pang ano yung pangbitay yung ano ko, yung kaserola kong maliit. So Girl Scout na to mga maninay. Aray. Natusok yung puwit ko. Mag-init ako ng tubig mga kamaninay kasi magtimpla po ako ng kape. Ang sarap manirahan dito sa bukid mga maninay. Sarap na gumising na walang maingay. Jute na kate! Gabi diri mi natulog. Diri mi natulog gabi Uban mga bata. Oo. Uban mga bata. Meron talaga ako makakausap dito kahit wala akong kasama kasi pag may dumaan, mga kakilala ko kasi mga maninay, halos paryente lang yung nakatira dito. Halos paryente lang, mabilang lang siguro mga isa, dalawang bubong lang yung hindi namin paryente dito sa Anuling. Pati sa Kabulakan, mabilang lang po yung hindi paryente, yung mga bagong naninirahan. Ganun lang po yung hindi namin paryente. Yaba. Ang sarap gumising na walang walang maingay. Yung bahay kasi hindi nawawala ng mga bata yung bahay kasi doon sila nagtatambay, yung mga bata doon nagtapok-tapok, yung mga pamangkin ko kasi sila Bliss, inaano nila maglaro. Dito meron din kalaro sila G-Lord at Bless dito kasi andyan yung mga pinsan nila sa unahan.
Sa totoo lang mga maninay, unti-unti ko lang talagang ibuo yung aking mga pangarap. Hanap tayo dito ng kahoy. Hanap tayo ng kahoy. Dito merong kahoy dito, inipon ko. Pero malaki man to. Ito na lang yung sayang, may bulinaw. Naglako ng bulinaw, nahuli. Nakabili na ako ng nakabili na ako ng ayan. Dito na sila Joby. Ay sila may kuan. Ate. Anak rati. Na tuti ya? Napay sukli ate? Nagtubil na mo. Aw. Thank you. Ang galing na butang. Uli kag balik. Wala mo ba? Ano? Di ko dito si tita. Ay, si nanay. Nanay. Ano dito? Kaya matulingaw dito. Diri na lang ka kung magluto o kuanda kasaba chips da. Ay, walay kurinti. Tugbong man si ate ulit. Ha? Tugbong si ate ulit. Guys, check natin mga maninay kung kumulo na yung aking init. Ayan, kumulo na po siya mga maninay. Kaya kayo dyan na mga nangarap lang na magkaroon ng sariling bahay, naku, umpisahan nyo nang mag-ipon ng pa kunti-kunti. Matutupad nyo rin yung mga pangarap nyo mga maninay. Andito lang pala yung baso ko mga maninay. Merong aso o nagpaano, aligid-aligid yung aso. Yung isda ko baka kainin. Andito lang pala yung baso ko mga maninay. Tapos, etong basket, yung basket yung dinala ko para at least pag may ginawa ako, pwede ko siyang ibitay. So, ayan na mga maninay, meron na akong ininit, makapagkape na ako mga maninay. Tapos, meron akong brown sugar dito. Sabi ko, isang pack lang na yung niripak, bitaw na tag 5 pesos lang yung dalhin. 1/4 pala dinala ng mga bata. Ayan. Huwag masyadong lagyan ng asukal at baka mag-diabetic tayo. Tapos meron ako dito kape stick. So, syempre, dahil mag-ano po ako mga maninay, no? Magpaksiw. Naku, walang bawang. Magkuha muna ako, ay magbili muna ako ng bawang. At saka meron na akong bitchin dito, meron akong bitchin, asin, bawang na lang panghalo ko dito sa paksiw. Ay, may kape na ako mga maninay. Medyo mainit na. Ay, naaarawan na yung aming tent. Pero hindi ito magtatagal yung araw. Maano din yan, matabunan din yan kasi ito yung isda ko. So sa ngayon, dahil wala pa po akong tubig na panghugas, dito muna ako sa mineral magkuha ng tubig. Ayan mga maninay, mga pita mga maninay. Bugnaw kayo ang hangin. Ang sarap ng hangin.
Malamig yung hangin. Ewan ko kung mainit pa ba yung kape ko. Nagluto ako ng paksiw. Malamig na. Kunti na lang po yung init. Sa ngayon, hindi pa po yung bahay yung ano ko trabahuin. Yung septic tank muna. Pagkatapos ng septic tank, unti-unti lang po mga maninay, no. So pagkatapos ng septic tank, yung CR na naman. Wala nang problema sa CR kasi meron na pong hollow blocks. Ay konti na lang po yung kulang ng para sa CR, yung ano na lang, yung bowl, kabilya na lang din para sa CR, tapos yung para sa bubong, yun lang po yung kasi meron na po akong kahoy na pwedeng gamitin para sa CR, para mabuo talaga yung CR. Tapos kaya ang ginawa ko nung nakapunta ako doon sa Cagayan, nag-swipe ako ng home credit para sa mga notebooks, school supplies, kay alam ko na need talaga sa mga parents ngayon na bumili ng school supplies dahil malapit na po yung pasukan. So mas maganda kasi na habang maaga pa sila bumili ng school supplies kasi medyo mura pa yung price. Demand na po kasi yung pagdating na sa yung parang ilang araw na lang pasukan na. Yun. Ilang linggo na lang pasukan na. So kahapon, thank you Lord kasi meron nang bumili ng ng set ng school supplies. May dalawang elementary, meron isang high school. Yung isang high school nagbayad GCash. Tapos may piyesta pa ng Balingwan niya kukunin, classmate ko po yung nag-order. Tapos meron ding nagpa-reserve na dalawa. So kunti na lang po yung kunti na lang po yung set ng school supplies ko, yung set. Kasi 6 lang yun yung set ng school supplies ko. So nagpadala ko ni Ate Charis kanina ng isang set ng school supplies dahil isasample ko dito sa mga parents dito ba magkambas ako para pagdating ng para pag may bumili at may mag-ordering tapos kukulangin yung stock ko doon, ako ulit sa Cagayan, magbiyahe ako ulit papuntang Cagayan. Tapos mga Manilay, alam nyo yung mga bayad nila binabayad ko din agad sa sa home credit. Kumbaga binabalik ko agad sa home credit para hindi ako magka-problema. Ganyan po yung ginawa ko. Sarap ng hangin. So kung ihati tong lupa namin sa 6 na magkakapatid, ano lang po yung partihan, 14-15. So hindi naman masyadong masama yung 14-15 na malaki na yun, yung 14-15 na partihan. Kasi sabi ni mama, mas mabuti na rin daw na habang buhay pa sila, iparty na yung lupa kaysa para ma-settle na agad ba, hindi magkagulo yung magkakapatid. Ayan, tapos na ako ng kape. Tapos tingnan natin yung giluto kong paksiw mga Maninay. Hindi ko muna siya nilagyan ng suka. Pinaano ko muna yung sabaw, yung tubig ba, yung di ba pag naghugas tayo may tubig, ayan di ba maraming tubig. So paanuhin ko muna, tanggalan ko muna siya ng tubig bago ko siya lagyan ng suka para mawala yung langsa. Alam niyo yung aso umaaligid-aligid na yung aso sa paligid ng bahay ko, bahay kubo. Ayan, kasi nangangamoy, nag-aano yan ng isda. Nakaamoy yan ng isda. Nilagyan ko na to ng asin mga Maninay.
Ganun lang kasi ka simple dito sa bukid. Pag wala kayong sangkalan, gumawa kayo ng kahoy. Oh. If I ever fall in love again. Isda gini ay siya mga maninay. Abi na kong karni. Uy, sa mga gustong pumunta dito sa amin. Sarap dito sa amin. Sarap talaga dito. Tahimik. I mean, merong music. Pero malayo lang. So, hindi ka mag-worry na mag-copyright. Kasi, pag malayo yung music, hindi na yan masyado marinig sa video. Medyo distansya. Distansya yung bahay dito sa bahay. Dito sa kubo ko. Ayan, tingnan nyo. Oh, yan lang po yung tinulugan namin kagabi. Oh, di ba? So medyo mainit ngayon diyan sa loob kasi araw. Nasikatan siya ng araw. Tapos syempre tent. I mean trapal. So mainit yung trapal pag naarawan tapos lalo na pag mababa masyado. Ganun lang. Kasya kami ni G-Lord tatlo. 3 or 4 ang kasya diyan. Pwede din naman pag mayroong pumunta dito, mag-tent lang sila dito sa sa labas para bibo. Puhon. Gusto ko kasi magawa ng kubo lang muna, yung isang kwarto lang, tapos merong merong kusina, ganun lang, simple lang. Maraming kawayan diyan mga maninay, oh. Di na mag-worry kung ano yung isahig. Pwede rin kawayan yung isahig, pwede rin kawayan yung idingding, tapos kung magkaroon ng pera, ay lang, double walling lang siya ng plywood. Oh, di maganda na. Sinasa na kawayan, yung sinasa na kawayan, yan yung uso sa sa bukid pag walang budget na pambili ng mga plywood or kahoy. Ang ginagawa, sinasa na kawayan. Tapos ito yung asin namin, bitsin. Meron kami asin at bitsin nung nakaraan yung kami dito. Nagpatrabaho ako dito, nagpabangag. Hindi ko kasi dinala sa bahay. Dito ko lang iniwan kasi alam kong magamit yun. So lagyan na natin siya ng suka. Damihan ko ng sabaw kasi pag si Papa magluto ng paksiw, masarap. Kaso lang kunti lang yung sabaw, nabibitin ako sa sabaw. Tapos lagyan natin, dagdagan ko ng kunti yung asin kasi masarap yung paksiw na medyo may alat. Yeah, God is good. Tapos masarap yung paksiw pag kumulo na, lagyan ng kunting mantika. So meron akong oil dito kasi ito nga yung ginawa naming ilaw kagabi. Nagtaka ako bakit wala nang ilaw. Sabi ko, naku, namatay siguro yung ilaw namin sa lampara namin sa hangin. Yun pala, naubusan na pala ng oil mga maninay. Tiningnan ko ng pagising ko, wala na, asin na lang pala yung natira, kaya namatay. Noong una, nakikinig pa ako sa paligid, nakikiramdam ako sa paligid ba kung may mga tao bang mapasyal. Hala, baliktad pala yung pagkaano ko, baliktad yung pagka-open ko. Tapos kausapin ko yung pinsan ko mamaya. Para sa tubig. Na bayaran ko na lang siguro para mas mabilis, no. Mayroong baka si kuya kaso ayan. Tapos takpan natin. Wala, hindi pala ako nakabili ng bawang. Bili muna ako ng bawang. Saka na natin lagyan ng bawang. Hindi naman siguro to kakainin ng aso, no? Abang wala ako. Kasi pag kinain ito, paso siya. Kaso, yung ulo ng isda, iniwan ko kasi iprito ko mamaya dahil isabaw ko yan mamaya. Either mamayang gabi or mamayang tanghali. Lagyan ko na naman ng magdala ako ng gulay or merong gulay dyan, maraming gulay na nakukuha dito sa bukid.
that's it for today's vlog. Yung aso nakabantay. Ay, ganito na lang. Kasi sure ako na aakyatin to ng aso. May isda na iniwan ko. So, ang gagawin ko dito, lagyan ko to ng kunting asin. Kasi yung lulutuan ko ng isda na prito, is ito lang din yung nilutuan ko ng paksiw. Merong ano doon, maliit na kawali sa bahay. Saka ko na yun dalhin. So, ang gagawin ko dito mga maninay, dito ko yan pasok sa baril para sure talaga na hindi niya ano yung isda. Yan. I just want you to know. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. So, bili muna ako ng bawang. Hindi naman siguro yan kainin sa aso habang nakasalang, no? Dagdagan ko ng kahoy para mag-apoy siya ng husto at hindi siya anuhin ng aso. Kasi yung aso, so kain tayo mga maninay. Naghakot ako ng hollow block, another hollow block ay ginawa kong temporary yung parang lamisa namin. So ayan na nga dalawang patong lang yan. Tapos mag-almusal ako kasi hindi pa ako nag-almusal. Ayan. Tapos yung kaldero ko pala mga maninay, sa ibabaw ng niyog ko nilagay. Kasi ayan para hindi maabot ng aso, hindi masungkab sa aso ba. Tapos yung ulam, paksiw na barili. Sakto lang sa alat yung aking paksiw. Kain po tayo. Ayan. Mahal sa mga maningay. Mayroong tuyo dito sobrang lagi, Lord. Kalimutan kong dalhin yung takip nito. Meron tong takip. Mainit na po mga maninay, pero yung dito na area wala po halos init na makikita kasi puro kahoy po siya. Tapos yung simoy ng hangin mula sa kahoy malamig. Yung wifi naman ng pinsan ko abot dito. Naghulog ako ng wifi, tapos abot dito yung signal. Pero iniwan ko na yung cellphone ko doon sa pinsan ko kasi nag-uploading pa ng video. So 2 hours man yung 5 peso. Pag malakas lang yung signal, ma-upload na yun 1 hour.